Ang nobya ko ay tinulungan ang kanyang junior na nalason sa isang tea love potion, kaya't ipinagpaliban namin ang pagpaparehistro ng aming kasal. Lumuhod siya sa harap ko para humingi ng tawad. Buntis siya sa anak ng kanyang junior. Sabi niya, inosente ang bata. Pagkapanganak daw niya, pwede kong alagaan. Ipapadala niya ang junior sa ibang bansa. Sinabi niyang maging maunawain ako at huwag nang mag-alala. Hindi na ako nag-alala. Sa halip, pumunta ako sa civil registry kasama ang aking childhood friend. Nakatayo ako sa harap ng civil registry, may ilang patak na ng ulan ang damit ko. Hindi sinabi sa weather forecast na ulan ngayon. Tulad ng walang nagsabi sa akin na ngayon ko matatanggap ang pregnancy test result mula sa junior ng nobya ko. Nang umilaw ang screen ng cellphone ko, iniisip ko pa kung may problema na naman si Liu Ruyan sa kanyang eksperimento. Pero ang pangalan na lumabas ay Hikyang. Ang junior na laging tumutulong sa laboratorio ni Liu Ruyan. Kuya mo ba sorry. Sa ilalim ng message bubble, may isang larawan na naglo-load. Ang daliri ko ay nakalutang sa ibabaw ng screen, bigla akong natakot na buksan ito. Ang apat na salitang nakabold, maagang pagbubuntis sa loob ng bahay bata, ay tumalon sa aking mga mata. Ang pangalan ng pasyente ay malinaw na nakasulat, Liu Ruyan. 6 na linggo ng buntis. Eksakto sa weekend na sinabi ni Liu Ruyan na pupunta siya sa isang academic conference. Biglang nanlabo ang paningin ko at doon ko lang nalaman na pinipigilan ko pala ang aking paghinga. Biglang nag-vibrate ang cellphone. Lumabas ang pangalan ni Liu Ruyan. Sinagot ko ito ng parang makina. Narinig ko ang kanyang boses na may alinggaw ng laboratorio. Mubay, nakita mo na ba ang mensahe? Nakita ko na. Ang boses ko ay kalmado, hindi parang sa akin. Kaya hindi ka na darating ngayon? Hindi stable ang emosyon ni Hikyang ngayon. Mas humina ang kanyang boses, at sa background, may naririnig akong umiiyak na lalaki. Nahimatay ako kagabi sa laboratorio. Dinala niya ako sa ospital at doon namin nalaman. Pinutol ko siya, so anong nangyari? Noong gabing iyon sa academic dinner, may nagbigay sa kanya ng gamot. Biglang bumigat ang paghinga ni Liu Ruyan. Para iligtas siya, kailangan kong. Ang sakit ng pagkabaon ng mga kuko ko sa palad ang nagpagising sa akin. Isang pamilyar na kwento. Ni hindi man lang siya nag-abala na gumawa ng bagong dahilan. Narinig ko si Hikyang sa kabilang linya na umiiyak, ate. Narinig ko si Liu Ruyan na inaalo siya. Narinig ko ang tunog ng 5 taon naming relasyon na nababasag. Tiyak na ipapanganak ko ang bata at sasabihin kong sa iyo. Sa wakas ay naayos ni Liu Ruyan ang kanyang sasabihin. Hindi ko pwedeng sirain ang kinabukasan ni Hikyang. Pagkapanganak, pwede mong alagaan. Pagka-graduate niya, ipapadala ko siya sa ibang bansa. Ang mga patak ng ulan ay tumama sa screen ng cellphone, binabasa ang pregnancy test result na ipinadala ni Hikyang. Bigla akong natawa. Tawa na nagpainit sa mga mata ko. Tawa na napapatingin ang mga bagong kasal na dumadaan. Napaka-perpektong plano. Aalagaan ko ang kanyang anak sa labas, habang siya ay patuloy na magiging si Professor Liu. Si Hikyang naman ay aalis na may scholarship na galing sa kanya. Pinunasan ko ang ulan sa aking mukha. Ipagpaliban muna natin ang pagpaparehistro. Ang tono niya ay kaswal, na parang pinag-uusapan lang ang pagbabago sa schedule ng eksperimento. Kapag naayos na ang lahat, binaba ko ang tawag. Tumingala ako at nakita ang mga paalala sa pagpaparehistro ng kasal sa electronic screen ng civil registry. Napaka-ironic. Kalahating oras pa lang ang nakalipas, iniisip ko pa na ang pangalan namin ni Liu Ruyan ay magkakatabi sa pulang librong iyon. Nag-vibrate ulit ang cellphone. Mensahe mula kay Liu Ruyan. Kailangan ako ni Hikyang ngayon. Ikaw ang pinakamaunawain. Kailangan kong panagutan ang bata. Binuksan ko ang aking contacts at ang daliri ko ay tumigil sa pangalan ni Gushu. Siya ang aking childhood friend na laging dumarating na may dalang hipon at beer para samahan akong magmura sa tuwing iniiwan ako ni Liu Ruyan. Nang sagutin ang tawag, ang background ay masayang tunog ng alon. Chen Yang Master, naalala mo na rin ako sa wakas. Ang boses ni Gushu ay may init ng araw sa Hawaii. Nagsusurfing ako. Umuwi ka. Pumunta ka sa civil registry, pinutol ko siya. Ang boses ko ay paos, kahit ako ay hindi makapaniwala.
Magpapakasal tayo. Biglang tumahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ng 3 segundo, sinabi ni Gushu, babalik ako bukas ng umaga. Huwag mo akong lokohin. Sa background, narinig ko ang hangin habang tumatakbo siya at ang nagmamadaling sigaw niya sa Ingles na excuse me. Bago ko ibaba ang tawag, narinig ko siyang sumisigaw sa airport announcer para magpa-rebook sa pinakamalapit na flight pa uwi. Kinabukasan ng umaga, bumalik ako sa harap ng civil registry. Maya-maya, isang taxi ang dumating. Biglang bumukas ang pinto at halos tumalon si Gushu palabas, hawak pa ang kanyang pasaporte at tiket. Ang buhok niya sa noo ay magulo dahil sa hangin. Lumakad siya palapit, hingal pa rin, pero ang kanyang mga mata ay nagniningning. Chen mo ba seryoso ka ba? Tumingin ako sa kanya, biglang parang nawala sa sarili. Mula pagkabata, laging ganito si Gushu. Isang salita ko lang, iiwan niya ang lahat para puntahan ako. At ngayon, ni hindi man lang siya nagpalit ng damit, suot pa rin ang kanyang floral shirt pang bakasyon at sinelas, pero dala na niya lahat ng dokumento. Magpapakasal, sabi ko ng mahinahon. Ngayon, tinitigan niya ako ng 2 segundo pagkatapos ay ngumiti. CJ. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag. Magpapakasal kami ni Chen mo ba ngayon? Ngayon na. Nagulat ako, hindi ko inaasahan na ipapaalam niya agad sa mga magulang niya. Pero naisip ko, ganyan talaga si Gushu. Mabilis siyang kumilos, walang paligoy-ligoy. Ang staff ng civil registry ay tumingin sa aming dalawa, pagkatapos ay sa suot ni Gushu, at ang ekspresyon nila ay medyo kakaiba. Sigurado po ba kayong dalawa na voluntaryo itong kasal? Tumango ako. Umiti si Gushu at inakbayan ako. Hindi na siya makapaghintay. Sinamaan ko siya ng tingin pero hindi ko siya tinulak. Mabilis ang proseso. Nang itatak ang selyo, biglang lumaktaw ang tibok ng puso ko. Kasal na talaga ako. Pero hindi kailiruyan. Paglabas namin ng civil registry, tiningnan ko ang pulang libro sa kamay ko. Si Gushu ay nakatayo sa tabi ko, tahimik lang na naghihintay. Biglang nag-vibrate ang cellphone. Si Liuruyan. Tinitigan ko ang pangalan sa screen, bigla akong natawa. Kahapon, sinasabi pa niya sa telepono na ipagpaliban muna ang kasal, pero ngayon siya na ang tumatawag. Sinagot ko. Ang kanyang boses ay maihalong pagmamadali. Chen mo ba huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ikaw lang ang nasa puso ko. Ang kay Hikyang ay simpleng paghanga lang. Aksidente lang talaga ang nangyari nung gabing iyon. Nakinig ako sa pamilyar niyang paliwanag, bigla akong napagod. Okay, alam ko na. May gagawin pa ako, mamaya na. Parang hindi niya inaasahan ang reaksyon ko, natigilan siya sandali, tapos lumambot ang tono niya. Nasaan ka? Susunduin kita. Mag-usap tayo ng maayos. Huwag na. Biglang tumahimik sa kabilang linya. Pagkatapos, ang boses niya ay naging malamig. Chen mo ba kailangan mo ba talagang maging ganito ka-agresibo? Agresibo? Muntik na akong matawa. Liuruyan, mahina kong sinabi, break na tayo. Parang nabara siya. Pagkaraan ng ilang sandali, malamig siyang tumawa. CJ, ang galing mo. Hihintayin kong bumalik ka sa akin na umiiyak sa loob ng kalahating oras. Diretso kong binaba ang tawag. Nakatayo si Gushu sa tabi, tinaas ang kilay. Ex-fiance. Isinilid ko ang cellphone sa bag, tara na. Unang araw ng kasal natin, kumain tayo ng masarap. Umiti si Gushu at ginulo ang buhok ko. Sige, sundin kita. Bumalik ako sa dating bahay namin. Huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto. Sumalubong sa akin ang matapang na amoy ng men's cologne at ang matinis na tawa ni Hikyang. Ate, tingnan mo, bagay ba sa akin itong suit? Natigilan ako. Sa sala, si Hikyang ay nakaharap sa salamin, suot ang custom-made na suit na pinagawa ko noong 1 buwan. Sa kanyang pulso, suot niya ang relo na bigay ng tatay ko. Si Liuruyan ay nakaupo sa sofa, ang tingin niya ay puno ng pagmamahal. Bagay. Mas may dating kaysa sa iba. 5 taon, ni minsan hindi niya ako pinuri. Unang nakita ako ni Hikyang at sadyang umikot. Kuya mo ba nakauwi ka na? Tingnan mo ang suit na binili ni ate para sa akin, bagay ba?
Tinitigan ko siya ng masama. Sumimangot si Liu Ruyan. Hindi mo ba nakikita na kinakausap ka ni Hikiang? Nakita ko, malamig akong tumawa. Pero ayokong pansinin ang isang magnanakaw na nagsusuot ng damit ng iba. May problema ba doon? Biglang nagbago ang mukha ni Hikiang at hinawakan ang kanyang tiyan. Ate, hindi maganda ang pakiramdam ko. Agad na lumapit si Liu Ruyan para tulungan siya at galit na sumigaw sa akin, Chen mo ba kailangan mo bang maging ganyan kasalbahe? Si Hikiang ang ama ng anak ko. Ang batang ito ay tatawagin ka ring papa balang araw. Anong masama kung isuot niya ang ilang damit mo? Ilang damit? Tinuro ko ang suit at relo sa kanya. Ito ay custom-made para sa akin, sukat sa katawan ko. At itong relo, regalo ng tatay ko sa akin. Malamig na tumawa si Liu Ruyan. Ako ang nagsabi sa kanya na isuot iyan. Bakit, hindi ko ba pwedeng galawin ang mga gamit mo? Tinitigan ko siya, biglang naging estranghero siya sa paningin ko. Liu Ruyan, huminga ako ng malalim. Nakalimutan mo na ba na break na tayo? Naging madilim ang kanyang mukha. So ano ngayon? Kaya gamit ko ito. Wala siyang karapatang hawakan. Lumapit ako at hinablot ang relo sa pulso ni Hikiang. Hubarin mo iyan ngayon. Sumigaw si Hikiang at hinawakan ang relo. Ate, ito ang bigay mo sa akin. Hinawakan ni Liu Ruyan ang pulso ko. Chen mo ba huwag kang sumobra. Namutla ako sa sakit, pero hindi ako nagpatalo. Ang likod ng relong ito ay may nakaukit na initials ng tatay ko. Gusto mo bang tumawag ako ng pulis para kasuhan kayo ng pagnanakaw? Natigilan si Liu Ruyan. Nakita ito ni Hikiang at biglang yumuko, hawak ang kanyang baywang. Ang sakit di. Agad akong binitawan ni Liu Ruyan at nag-aalalang tinulungan siya. Hikiang, anong nangyari? Tinulak niya ako, sabi ni Hikiang, tumuturo sa akin at biglang umiyak. 8. Sorry T. Nag-apoy sa galit ang mga mata ni Liu Ruyan at kinuha ang baso sa coffee table at ibinato sa akin. Hindi ako nakaiwas. Tumama ang baso sa noo ko. Sumabog ang sakit. Napasandal ako sa pader para hindi matumba. Isang mainit at malagkit na likido ang dumaloy sa lig ko. Kinapa ko, dugo. Natigilan si Liu Ruyan, parang hindi inaasahan na mawawalan siya ng kontrol. Pero agad ding naging malamig ang kanyang ekspresyon. Nararapat lang sa iyo. Mubae, masyado kang makitid ang isip. Ang tono niya ay malamig. Si Hikiang ay nagsisisi na ngayon at sensitibo ang emosyon niya. Anong masama kung isuot niya ang damit mo? Dapat maging mapagbigay ka. Mapagbigay? Halos matawa ako. Ibinigay ko na nga kayo sa isa't isa, hindi pa ba sapat yon? Biglang nagbago ang mukha ni Liu Ruyan at hinawakan ang pulso ko, halos madurog ang buto ko. Chen mo ba huwag kang abusado. Namutla ako sa sakit, pero hindi ako sumuko. Bitawan mo ako. Tinitigan niya ako at biglang ngumiti. Sige, dahil hindi ka marunong makisama, huwag mo akong sisihin. Hinila niya ako at pinaupo sa gilid ng kama. Bumaling siya kay Hikiang at sinabing, Hikiang, umupo ka. Umupo si Hikiang. Chen mo ba malamig na sabi ni Liu Ruyan, masahihin mo ang balikat ni Hikiang. Nahihilo siya sa paglilihi ngayon. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Anong sabi mo? Sabi ko, isa-isa niyang sinabi ang mga salita, pagsilbihan mo siya. Mula ngayon, dito ka natitira para alagaan si Hikiang. Tiningnan niya ako mula sa itaas. Para mabawasan niyang pagka-spoiled brat mo. Pagkatapos, iisipin ko kung papakasalan pa ba kita. Tinitigan ko siya, biglang naging katawa-tawa ang lahat. Akala ba niya gusto ko pa siyang pakasalan? Bigla kong iwinaksi ang kanyang kamay. Liu Ruyan, mangarap ka. Naging sobrang dilim ng kanyang mukha. Chen mo ba huwag mo akong pilitin. Pilitin ka. Kinuha ko ang picture frame sa bedside table. Iyon ang aming 5th anniversary photo at ibinato sa sahig. Ano nang gagawin mo? Papatayin mo ako. Biglang nanliit ang mga mata ni Liu Ruyan. Pagkatapos, hinila niya ako at itinulak palabas ng bahay. Umalis ka, sigaw niya. Kung hindi ka susunod, umalis ka. Natumba ako sa pasilyo. Ang sugat sa likod ng ulo ko ay tumama sa pader at nagdilim ang paningin ko sa sakit.
Ang pinto ay malakas na isinara sa harap ko. Kumapit ako sa pader at dahan-dahang tumayo. Ang mga daliri ko ay bumaon sa aking palad. Sa pagkakataong ito, tapos na talaga. Malamig ang hangin, maputla ang ilaw ng poste. Nakatayo ako sa gate ng komunidad, ang sugat sa likod ng ulo ko ay kumikirot pa rin. Tuyong-tuyo na ang dugo, pero sa bawat ihip ng malamig na hangin, bumabalik ang sakit. Nag-vibrate ang cellphone. Tiningnan ko. Mensahe mula kay Liuruyan. Chen mo bae, mag-isip-isip ka. Huwag kang masyadong matigas ang ulo. Diretso kong blinok ang numero niya. Pagka-uwi ko sa bahay ng mga Chen, tumunog ulit ang cellphone. Ang ina ni Liuruyan. Huminga ako ng malalim at sinagot. Chen mo bae, ang boses ng ina ni Liu ay may karaniwang pagmamataas. Narinig ko na nag-away kayo ni Ruyan. Hindi ako nagsalita. Bahagya siyang tumawa at nagpatuloy, normal lang sa mga bata ang mag-away. Pero dapat maging maunawain ka. Huwag mong laging pahirapan si Ruyan. Malamig akong tumawa. Tita Liu, pinalayas ako ng anak niyo sa bahay. Tingin niyo ba away lang iyon? Natahimik ang ina ni Liu tapos naging iritado. Chen mo bae, masyado kang sensitibo. Mainitin lang talaga ang ulo ni Ruyan. Intindihin mo na lang siya. Hindi ako sumagot. Nang makita niyang hindi ako umiimik, naging mas mayabang ang tono niya. Sa totoo lang, tumawag ako para sabihin sa iyo na ang tungkol kay Ruyan at Hikyang, tanggap na ng pamilya namin. Nanginig ang mga daliri ko. Ang batang si Hikyang ay napakatalino. Bata pa lang, nakapag-publish na ng papel sa isang science journal. Malayo ang mararating niya. Ang boses ng ina ni Liu ay puno ng pagmamayabang. Pareho silang henyo sa research, kaya ang magiging anak nila ay siguradong matalino. Hinigpitan ko ang hawak sa cellphone hanggang sa mamuti ang mga daliri ko. Tungkol naman sa iyo, malamig ang tono niya, Chen mo bae, kahit mayaman ang pamilya mo, hindi ka nababagay sa pamilyang Liu na may malalim na ugat sa akademya. Kaya sana, maging matalino ka. Kung gusto mo pa ring pakasalan si Ruyan, huwag ka nang gumawa ng gulo. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ganoon pala ang tingin sa akin ng mag-inang Liu. Huminga ako ng malalim, kalmado ang boses. Tita Liu, tama po kayo. Natigilan ang ina ni Liu. Ano? Hindi nga ako nababagay sa pamilyang Liu, malamig akong tumawa. Kaya mula ngayon, walang nang kinalaman ang pamilyang Liu sa akin. Pagkababa ng tawag, agad kong tinawagan ang abogado ko. Attorney Zhang, ang bahay ng laboratorio ni Liu Ruyan, ang bahay na tinitirhan ng nanay niya, at ang bahay na tinitirhan niya ngayon, lahat ay nasa pangalan ng pamilyang Chen, tama ba? Opo, Ying Chen. Mabuti, naging yelo ang boses ko. Mula ngayon, singilin niyo sila ng market rate na upa. Kung hindi nila kayang bayaran, bawiin niyo agad. Akala ni Liu Ruyan, maswerte lang siya, kaya nakakakuha siya ng murang upa. Hindi niya alam na lahat ng bahay na iyon ay sadyang pinahanapan ko ng taong magpapanggap na may-ari para paupahan sa kanya sa mababang halaga, para lang mapangalagaan ang kanyang pride. Ngayon, hindi ko na kailangang isipin pa siya. Pagkababa ko sa tawag ng abogado, tumunog ulit ang cellphone. Isang video message mula kay Hikyang. Binuksan ko ang video. Sa video, yakap ni Liu Ruyan si Hikyang, nakatingala at hinahalikan siya, ang tingin niya ay napakalambing na nakakasakit. Ate, magagalit kaya si kuya mo bae? Mahinang tanong ni Hikyang. Malamig na tumawa si Liu Ruyan. Magagalit siya. Anong karapatan niyang magalit? Umaasa lang sa yaman ng pamilyang Chen, walang ginagawa. Kung hindi lang dahil sa pera ng pamilya niya. Tinatakpan ni Hikyang ang bibig niya. Huwag mong sabihin yan. Kawawa rin naman si kuya mo bae. Mumisi si Liu Ruyan at kinurot ang pisngi niya. Ang Hikyang ko talaga ang pinakamabuti. Matalino, puro at masipag. Hindi tulad ng iba na walang silbi kundi pera. Nagtapos ang video. Ibinaba ko ang cellphone, biglang nagising. Liu Ruyan, Hikyang, ang mga utang niyo sa akin, sisingilin ko lahat. Nang malaman ni Gushu na nasaktan ako, hindi siya nagsalita ng marami, maingat niya akong inalagaan. Pero aksidente kong nakita siyang galit na nakikipag-usap sa telepono. Hindi pwedeng walang problema sa laboratorio niya kung nagawang ipasok ang lalaking iyon na apelyidong He. Imbestigahan mo.
Maghanap ka ng 20 construction worker. Bukas simulan nyo ng magprotesta sa harap ng laboratorio ni Liu Ruyan para maningil ng utang. Mukhang bukod sa akin, kailangan ding harapin ni Liu Ruyan ang galit ni Gushu. Pagkatapos ng 3 araw, nakaupo ako sa opisina sa pinakamataas na palapag ng Gu Group. Tinitingnan si Gushu na abala sa pag-aaral ng wedding plans at parang nawala ako sa sarili. Tinitingnan niya ang plano, bahagyang nakakunot ang noo, parang may detalye siyang hindi gusto. Hindi sapat ang lawak ng lugar na ito. Gusto ni mo ba ng maraming sikat ng araw? Tumingin siya sa wedding planner, ang tono niya ay hindi mapag-aalinlanganan. Palitan mo. Agad na tumango ang planner. Sige po, Yim-Gyu. Aayusin ko po agad. Tinitigan ko siya, isang mainit na pakiramdam ang lumaganap sa puso ko. Naaalala niyang gusto ko ng sikat ng araw, ng malawak na tanawin, ng pagtayo sa mataas na lugar para tingnan ang lungsod. Ang mga maliliit na bagay na ito na halos nakalimutan ko na, naaalala pa rin niya. Napansin ni Gushu ang tingin ko, lumingon siya, malambing ang kanyang mga mata. Bakit? Umiling ako, mahinang sinabi, masyado kang abala. Hindi naman kailangang magmadali. Isinara niya ang plano, lumapit at umupo sa tabi ko, hinawakan ang kamay ko. Mubae, 20 taon kong hinintay ang araw na ito. Nanginig ang puso ko. Mumiti siya at marahang hinaplos ang likod ng kamay ko. Kaya, ibibigay ko sa iyo ang pinakamahusay. Ang pinakamahusay na lugar, pinakamahusay na damit, pinakamahusay na kasal. Ang pinakamahusay na pag-ibig. Sa mga sumunod na araw, halos lahat ng oras ni Gushu sa labas ng trabaho ay ginugol niya sa paghahanda ng kasal. Bawat detalye, inaasikaso niya. At ako, kailangan ko lang tumango o magsabi ng gusto ko. Isang gabi, nakaupo ako sa terrace ng bahay ng mga Gyu, tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod, biglang parang nawala sa sarili. Dumating si Gushu na may dalang isang basong mainit na gatas, dahan-dahan niyang inilagay sa tabi ko. Malamig sa gabi. Uminom ka ng mainit. Tiningnan ko ang gatas, isang pait ang naramdaman ko. Sa 5 taon naming pagsasama ni Liu Ruyan, ni minsan hindi niya ako binigyan ng isang basong tubig. Kinuha ko ang gatas, ang init ay dumaloy sa aking palad, parang isang tahimik na aliw. Anong iniisip mo? Umupo si Gushu sa tabi ko, malalim at malambing ang kanyang boses. Umiling ako, mahinang sinabi, naiisip ko lang na napakatanga ko dati. Tumahimik siya sandali at ginulo ang buhok ko. Hindi ka tanga. Nagkamali ka lang ng minahal. Bigla kong naalala ang mga nakaraan namin ni Liu Ruyan. Sa bawat date, ako ang naghihintay. Sa bawat away, ako ang unang yumuyuko. Kahit ang pagpapakasal, ako ang unang nag-alok. At siya, walang pakialam na sumagot. Lagi niyang sinasabi na may tiyang master's temper na ako, na makulit ako, na hindi makatwiran. Si Gushu, ni minsan hindi niya ako sinabihan ng ganoon. Sa mata niya, bawat desisyon ko ay karapat-dapat igalang. Bawat salita ko ay karapat-dapat pakinggan. Ang ibinigay niya sa akin ay buong-buong tiwala at suporta. Tiningnan ko ang gatas sa kamay ko, biglang tumulo ang luha sa baso. Marahang inakbayan ako ni Gushu, malambing ang boses, mubae, bakit ka umiiyak? Umiling ako, sumandal sa balikat niya, at humikbi, Gushu, salamat. Mahina siyang tumawa at hinalikan ang buhok ko. Salamat saan? Tumingin ako sa kanya, seryosong sinabi, salamat dahil ipinaalam mo sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig. Tumingala siya at hinalikan ang pisngi ko, malalim ang boses, mubae, you deserve the best tea. Isang araw, dinala ako ni Gushu sa isang bridal shop. Ang sikat ng araw ay tumatago sa malaking bintana ng shop, ginagawang parang panaginip ang mga damit. Nakatayo si Gushu sa tabi ko, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumadaan sa hanay ng mga damit, ang kanyang tingin ay nakatuon at malambing. Subukan mo ito. Bigla siyang huminto at kinuha mula sa isang staff ang isang European-style retro na damit. Bahagya akong natigilan, pakiramdam ko'y pamilyar ang damit na ito. Bahagyang humiti si Gushu at bumulong, 2 taon na ang nakalipas, nakita ko ito sa Sotheby's Auction House. Naisip ko agad na bagay ito sa iyo. Natigilan ang puso ko. Tumingala ako sa kanya, kaya binili mo. Tumango siya, ang kanyang mga matay malalim. Matagal ko nang itinago dito, hinihintay ka.
2 taon na ang nakalipas, hindi pa kami hiwalay ni Liu Ruyan. Pero si Gushu, tahimik na palang naghahanda ng damit para sa akin. Biglang uminit ang mga mata ko. Inabot ko ang damit, para bang nahahawakan ko ang damdamin niyang matagal nang itinago. Gushu Li. Nanginginig ang boses ko, hindi alam ang sasabihin. Dahan-dahan niya akong hinila sa kanyang yakap at mahinang tumawa. Sige, isukat mo na. Tumango ako at pumasok sa fitting room dala ang damit. Hindi ko pala alam na matagal na niya akong mahal. Nang lumabas ako suot ang damit, natigilan si Gushu. Ang boses niya ay malalim, ang gwapo mo. Nakatayo ako sa harap ng salamin, tinitingnan ang sarili. Pakiramdam ko'y hindi ito totoo. Ang damit na ito ay parang ginawa para sa akin. Bawat hiwa ay perpektong akma sa katawan ko. Tulad ng pagmamahal ni Gushu sa akin, hindi kailanman nagkamali. Habang nalulunod ako sa emosyon, biglang bumukas ng malakas ang salaming pinto ng shop. Bang! Isang malakas na kalabog ang umalinggaw at napasigaw ang mga staff. Si Liu Ruyan. Namumutla ang kanyang mukha at namumula ang mga mata. Hindi niya pinansin ang mga staff na pumipigil sa kanya at sumugod sa harap ko. Chen mo ba sigaw niya. Sinabi kong mag-isip-isip ka sa bahay, pero tumakbo ka rito para bumili ng damit. Tiningnan ko siya ng malamig. Bago pa ako makapagsalita, hinawakan na niya ang lailayan ng damit at malakas na hinila. Fresh! Ang mamahaling tela ay napunit sa kanyang mga kamay. Ang lailayan ng damit ay agad na nasira. Pakiramdam ko'y sumabog ang galit ko. Ang damit na ito, puno ng pagmamahal ni Gushu, ay sinira niya ng ganito. Bago pa ako makakilos, humakbang si Gushu at sinampal si Liu Ruyan hanggang sa matumba ito. Ate, sumigaw si Hikyang at sumugod kay Liu Ruyan. Tinitigan ako ni Liu Ruyan ng masama. Sino ang babaeng ito? Pinagtaksilan mo ako. Huminga ako ng malalim at tiningnan si Liu Ruyan ng diretsyo. Sinabi ko ng malinaw, ito ang legal kong asawa. Kasal na ako. Noong araw na dapat tayong magpakasal, hindi ka nag-atubiling iwan ako para puntahan si Hikyang. Doon pa lang tapos na tayo. Namutla ang mukha ni Liu Ruyan. Umiling siya. Hindi impossible. Malamig akong tumawa. Bakit imposible? Buntis ka sa anak ng iba, pinatira mo pa siya sa bahay natin, at gusto mo pang ako ang mag-alaga sa batang iyon. Kung ako naman ang magkakaanak sa ibang babae at sabihin kong maging ina ka niya, papayag ka ba? Tumayo si Liu Ruyan at umatras. Bigla siyang lumuhod, nanginginig ang boses. Mubae, nagkamali ako. Hihiwalayan ko na si Hikyang. Hindi ko na rin gusto ang bata. Desperado siyang nagsabi, magbigayan tayo. Hiwalayan mo na siya ngayon din at magpapakasal tayo agad-agad. Natawa ako sa kanyang kawalang hiyaan. Hindi ako aatras kahit isang hakbang, sabi ko ng matigas. Hindi ba't lagi mong sinasabi na may iyang master's temper ako? Ngayon, pagbibigyan kita. Pakiusap, umalis ka na at huwag nang magpakita sa akin. Magsasalita pa sana si Liu Ruyan, pero malamig ang mga mata ni Gushu. Ang boses niya ay nagyayelo. Liu Ruyan, naghahanap ka ba ng gulo? Tarantang tumakbo palapit ang staff. Ginoo, ang damit na ito ay isang private collection, napakamahal po. Naggangalit ang mga ngipin ni Liu Ruyan. Babayaran ko. Hindi ko alam kung kailan pumasok si Hikyang. Sarkastiko niyang sinabi, ate, sa tingin ko, dahil kay kuya mo ba kaya napunit ang damit na ito. Dapat si kuya mo ba ang magbayad. Agad na tumingin sa akin si Liu Ruyan at nag-utos, Mubae, tigilan mo na to, magbayad ka na. Natawa ako. Mukha ba akong tanga? Bukod pa riyan, ang damit na ito ay binili ng asawa kong si Gushu sa auction. Siya ang may-ari. Nasa kanya kung gusto niyang magpabayad. Sa tingin mo, palalampasin ka niya? Malamig na ngumiti si Gushu. Si Liu, bayaran mo. Kung hindi, tatawag ako ng pulis at idadaan natin sa legal na proseso. Si Liu, mukhang maraming problema ang laboratorio mo kamakailan. Siguro ayaw mo nang madagdagan pa ng kaso, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Liu Ruyan. Ikaw, Li. Namutla ang kanyang mukha. Sa huli, wala siyang nagawa kundi i-max out ang kanyang credit card para bayaran ang damit. Umalis kami ni Gushu sa shop.
Biglang narinig ko ang boses ni Liu Ruyan na tumatawag sa akin mula sa likuran. Inakbayan ako ni Gushu. Huwag kang lilingon. Bahagya akong natigilan pagkatapos ay ngumiti. Ang kanyang pagiging possessive ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Nagsimulang bumagsak ang buhay ni Liu Ruyan. Una, nakatanggap siya ng notice mula sa may-ari ng bahay. Ang upa sa 3 property ay bumalik sa orihinal na presyo, at kailangan niyang bayaran ang 6 na buwang kulang ng sabay-sabay. Tinitigan niya ang mga numero sa kanyang telepono, namumutla. Paanong tumaas ng ganito? Galit niyang tinawagan ang may-ari, pero malamig lang ang sagot na natanggap niya. Nakasulat ng malinaw sa kontrata. Ang ibinigay ni Avis Chen sa inyo dati ay friendship price. Ngayon, inatras na niya ang kanyang puhunan, kaya natural na babalik sa market price. Ibinato ni Liu Ruyan ang kanyang telepono sa galit. Noon niya lang nalaman na hindi siya maswerte na makahanap ng 3 murang bahay na may magandang lokasyon at maayos na. Si Chen Mubai pala ang nag-aayos ng lahat sa likod. Binuksan niya ang WeChat ni Chen Mubai at nagpadala ng mensahe. Mubai, tigilan mo na to, ayusin mo na ang problema sa upa. Isang pulang exclamation point ang lumabas agad sa screen. Na-block na siya. Pagkaraan ng 1 linggo, dahil hindi makabayad ng mataas na upa, pinalaya sina Liu Ruyan at ang kanyang ina sa bahay. Hila-hila ng ina ni Liu ang maleta, hindi makapaniwala. Ruyan, hindi ba't sinabi mong tiyak na lalambot ang puso ni Chen Mubai? Madilim ang mukha ni Liu Ruyan. Nagbago na siya. Siguradong si Gushu ang may gawa nito. Umiiyak ang ina ni Liu. Saan tayo titira ngayon? Nagngalit ang mga ngipin ni Liu Ruyan. Maghanap muna tayo ng murang hotel. Hintayin nating dumating ang pondo ng laboratorio. Pero ang pondo ng laboratorio ay matagal nang nawala kasama ng pag-atras ni Chen Mubai. Sa laboratorio ni Liu Ruyan, nag-iimpake na ang ilang mananaliksik. May isang nag-aalangang nagsalita, "Vici Liu, ang sahod po namin ngayong buwan." Iritabling iwinasiwas ni Liu Ruyan ang kanyang kamay. Maghintay pa kayo. Darating na ang pondo. Pero ngayon, alam na ng lahat. Kung wala ang suporta ni Chen Mubai, hindi kayang tumagal ng laboratorio. Ang dating sikat na Vici Liu, ngayon ay hindi na kayang bayaran kahit ang sahod ng kanyang mga empleyado. Ang engagement party na inihanda ni Gushu para sa akin ay ginanap sa pinakamarangal na hotel sa Jiangbei. Suot ko ang damit na 2 taon niyang itinago. Kahit napunit ni Liu Ruyan ang lailayan nito, ipinaayos ito ni Gushu sa isang top designer ng gabing iyon. Mas naging maganda at detalyado pa ito kaysa dati. Nakatayo si Gushu sa entablado, nakasuot ng perpektong damit, ang kanyang mga mata ay malalim. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabi ng dahan-dahan, "Chen Mubai, matagal kong hinintay ang araw na ito. Mula ngayon, ako na ang bahala sa lahat ng iyong kaligayahan at kalungkutan." Dumagundong ang palakpakan. Walang tigil ang flash ng mga kamera. Uminit ang mga mata ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko kung ano ang pakiramdam na mahalin ng ganito katotoo. Habang nasa kasagsagan ng party, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng ballroom. Lahat ay napatingin. Si Liu Ruyan na naman. Ang mga pasa sa kanyang mukha ay malinaw pa rin. Siya ay maputla, at ang kanyang damit ay gusot, na parang hindi nagpalit ng ilang araw. Pumasok siya, hawak ang kanyang tiyan, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at kabaliwan. Tumakbo siya sa harap ng entablado at, sa harap ng lahat, lumuhod sa harap ko. "Mubai," paos ang kanyang boses, "nagkamali ako. Nagkamali talaga ako." Naging malamig ang mga mata ni Gushu at agad akong ipinagtanggol sa likod niya. Pero hindi pinansin ni Liu Ruyan at nagpatuloy sa pagmamakaawa, "Hindi ko mahal si Hikyang. Ikaw lang ang minahal ko palagi. Pakiusap, bumalik ka na sa akin." Nanginginig ang kanyang boses, may kasama pang iyak na para bang totoong-totoo ang kanyang sakit. Tiningnan ko siya ng malamig. "Liu Ruyan, bumabalik ka ba ngayon dahil mahal mo talaga ako?" Natigilan siya. "Nagpatuloy ako, o dahil pagkatapos mong iwan ako, bumagsak ang career mo, nawala ng pondo ang laboratorio mo, at kahit ang bahay mo ay binawi. Bumabalik ka hindi dahil mahal mo ako, kundi dahil nalaman mong wala ka kung wala ako." Agad na namutla ang mukha ni Liu Ruyan. Nagbulungan ang mga bisita. May ilan pang natawa.
Ang dating mataas na Liu, ngayon ay parang isang asong palaboy na nagmamakaawa. Habang sinusubukan pa ni Liu Ruyan na magpaliwanag, muling bumukas ang pinto ng ballroom. Ate, isang matinis na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw. Si Hikyang ay pumasok na pasuray-suray. Siya ay maputla, umiiyak at tinuro si Liu Ruyan. Sabi mo pananagutan mo ako. May anak tayo sa tiyan mo. Nagulat ang lahat. Namula ang mukha ni Liu Ruyan at galit na lumingon. Tumahimik ka. Natakot si Hikyang sa kanyang reaksyon at lalo pang umiyak. Sabi mo papakasalan mo ako, pero ngayon nandito ka at nagmamakaawa kay kuya mo ba? Sinungaling ka. Nagalit si Liu Ruyan, tumayo at itinulak si Hikyang. Umalis ka. Huwag kang magkalat dito. Muntik nang matumba si Hikyang. Hindi siya makapaniwala. Liu Ruyan, paano mo nagawa sa akin ito? Hindi siya pinansin ni Liu Ruyan at bumaling sa akin para magmakaawa. Mubae, kung galit ka pa, pwede kong ipalaglag ang bata ngayon din basta't bumalik ka, gagawin ko ang lahat. Nagulat ako sa kanyang kawalang hiyaan. Nasusuka ako. Agad na sumingit si Gushu. Liu Ruyan, nakakagulat ka talaga. Para sa kapakanan mo, kaya mong isakripisyo kahit ang sarili mong anak. Naging pangit ang mukha ni Liu Ruyan. Gushu, ito'y usapan namin ni Mubae. Huwag kang makialam. Malamig na ngumiti si Gushu at sinenyasan ang mga gwardya na paalisin ang dalawa. Agad na lumapit ang mga gwardya, hinawakan sina Liu Ruyan at Hikyang, at pilit silang kinalagkad palabas. Nagpupumigla si Liu Ruyan at desperadong sumigaw sa akin, Chen Mubae, magsisisi ka. Wala ka kung wala ako. Hindi ko siya pinansin. Lumingon ako kay Gushu at mahinang sinabi, ituloy natin. Hinigpitan ni Gushu ang hawak sa aking kamay at mumiti. CJ. Ipinakita niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang mga gawa na anuman ang mangyari, lagi niya akong pipiliin. Hindi tumigil si Liu Ruyan. Dahil wala ng pag-asa, nagpasya sila ni Hikyang na gumawa ng desperadong hakbang. Gumawa sila ng bagong account at nagpost ng mahabang artikulo na nagbubunyag ng itunay na pagkatao ni Chen Mubae, ang mayamang binata. Pag-ibig na naging galit, malisyosong paghihiganti. Sa artikulo, binaliktad nila ang katotohanan, sinasabing sina Liu Ruyan at Hikyang ay matagal nang magkasintahan. Si Chen Mubae, bilang investor, ay nagkagusto kay Liu Ruyan at paulit-ulit siyang ginulo. Nang tanggihan siya, nagalit si Chen Mubae, inatras ang puhunan, binili ang bahay nila, at itinaas ang upa para paalisin sila. Nagkaroon si Hikyang ng depresyon pero tinakot pa rin ni Chen Mubae. Ang artikulo ay may kasamang video ng umiiyak na ina ni Liu. Agad itong nag-viral. Sa video, umiiyak ang ina ni Liu. Ang anak ko ay nag-aral ng mabuti mula pagkabata para maabot ang kanyang tagumpay ngayon. And with Chen, pakiusap, patawarin niyo na kami. Nagalit ang mga netizen at inakusahan si Chen Mubae. Dahil mayaman kaya nang gawin ang lahat. Napakasama. May boyfriend na nga, ginugulo pa. I boycott ang Chen Group. Maraming tao ang pumunta sa opisyal na Weibo ng Chen Group at nag-iwan ng mga masasakit na komento. Naapektuhan ang stock price ng kumpanya. Nagpatawag ng emergency meeting ang board. Tumawag ang aking ama, seryoso ang boses. Mubae, ano nang plano mong gawin sa issue sa internet? Hinigpitan ko ang hawak sa telepono at malamig na ngumiti. Dad, huwag kang mag-alala. Hindi sila magtatagal. Nakatayo si Gushu sa tabi ko, malalim ang tingin. Kailangan mo ba ng tulong ko? Umiling ako. Kaya ko to. Akala ni Liu Ruyan, sa pamamagitan ng pagpapaawa at opinyon ng publiko, mapipilit niya akong sumuko. Pero nakalimutan niya, ako, si Chen Mubae, ay hindi isang taong madaling apihin. Nang gabing iyon, gumawa ako ng bagong account at nag-post din ng mahabang artikulo, 5 taong relasyon, isang malaking katatawanan. Sa artikulo, hindi ako nagreklamo ng histerikal. Kalmado kong inilabas ang mga ebidensya, mga litrato namin ni Liu Ruyan, ang video ng kanyang proposal sa akin, ang aming engagement agreement, ang orihinal na kontrata ng upa sa 3 property, at ang chat records kung saan inutusan ko ang isang tao na magpanggap na may-ari para babaan ang upa para sa kanya. Isang screenshot ng mensahe mula kay Hikyang, With Chen, matagal nang sawa sa iyo si ate.
Kung matalino ka, umalis ka na lang. Sa huli, naglakip ako ng mga litrato at video, si Liu Ruyan at Hikyang na naghahalikan sa isang sulok ng laboratorio. Ang petsa ng kuha ay 3 buwan pagkatapos niyang mag-propose sa akin. Ang video ay ang ipinadala sa akin ni Hikyang dati. Sa dulo, isinulat ko, "Ye ay Liu, ang bilis naman mag-expire ng true love mo." Wala pang 0 minuto, umabot sa libo-libo ang shares. Agad na nagbago ang pananaw ng mga netizen. Iftie. Si Liu Ruyan pala ang cheater. Habang engaged kay Chen Mubay, may relasyon sa junior niya. Nakakatawa, nakatira sa murang bahay ng iba, tapos siya pa ang naninira. MTH, ang cheap naman ng true love mo. Nahanap ang social media account ni Liu Ruyan, at ang comment section ay napuno ng mga batikos. Si Liu, ang laboratorio mo ba ay itinayo sa pamamagitan ng pagiging freeloader? Hoy he, kabit ka na nga, nagpapaawa ka pa. Mahiya ka naman. Isinara ni Hikyang ang kanyang comment section. Si Liu Ruyan naman ay abala sa pagbura ng mga masasakit na komento, pero hindi niya ito maubos. Tumawag ang ina ni Liu sa akin, pero hindi ko sinagot. Tumawag si Liu Ruyan gamit ang bagong numero, paos ang boses. Chen Mubay, ano ba talaga ang gusto mo? Malamig akong tumawa. Liu, ngayon ka lang ba nataranta? Nagngalit siya. Alam mo na pala ang tungkol sa mga litratong iyon. Naman, sabi ko nang walang pakialam. Akala mo ba magaling kang magtago? Tumahimik siya sandali, tapos bumulong, Chen Mubay, huwag mo akong pilitin. Natawa ako. Liu Ruyan, ano pa bang alas mo? Binaba niya ang tawag. Tumagal ng 3 buwan ang media storm. Bumagsak ng tuluyan ang laboratorio ni Liu Ruyan. Inatras ng mga investor ang kanilang pondo. Tinanggal siya sa academic circle. At ang tiyan ni Liu Ruyan ay unti-unting lumaki. Noon, lumapit si Hikyang sa pamilya Liu, sinasabing pananagutan niya si Liu Ruyan. Dahil sa pressure ng publiko at sa tingin ng mga tao sa paligid, napilitan si Liu Ruyan na magpakasal kay Hikyang. Sa araw ng kasal, iilan lang ang bisita. Madilim ang mukha ni Liu Ruyan sa buong seremonya, habang si Hikyang naman ay mayabang. Sa wakas, nakuha niya ang gusto niya. Nang ipanganak ang bata, natigilan si Liu Ruyan. Ang bata ay may depekto. Nakahiga si Hikyang sa kama, walang pakialam. Okay na yan, may anak na tayo. Anak din naman siya ng pamilya Liu, kailangan nilang alagaan. Biglang sumugod si Liu Ruyan at sinakal siya. Hayop ka! Ano nang nangyari? Lumalabas na ang sinasabi ni Hikyang na nalason siya ay gawa-gawa lang. Dahil sa mababang kalidad ng kanyang semilya, naghanap lang siya ng babaeng magbibigay sa kanya ng anak. Tuluyan nang nabaliw si Liu Ruyan. Sinakal niya si Hikyang at sumigaw, sinira mo ako. Sinira mo ang lahat sa akin. Nang dumating ang mga medical staff, si Hikyang ay hindi na humihinga at comatose na. Dahil sa matinding pinsala sa utak dahil sa kakulangan ng oxygen, naging gulay siya. Agad na dinala ng pulisya si Liu Ruyan. Sa huli, dahil sa pananakit na nagdulot ng malubhang pinsala, si Liu Ruyan ay hinatulan ng 1-0 taong pagkakakulong. Nakatulala siya sa upuan ng akusado, walang laman ang kanyang mga mata. Nang malaman ng ina ni Liu na nakulong ang kanyang anak at itim ang balat ng kanyang apo, hinimatay siya. Pagkatapos, na-diagnose siyang may stroke at naparalisa ang kalahati ng kanyang katawan. Pagkaraan ng 1 taon, nagkakape kami ni Gushu sa hardin. Isang news alert ang lumabas sa aking telepono, academic scammer Liu Ruyan, nagtangkang magpakamatay sa kulungan, na bigo. Tiningnan ko ito sandali at isinara ang screen. Wala na akong pakialam sa kanyang kahihinatnan. Nakita rin ni Gushu ang balita. Mumiti siya at hinawakan ang aking kamay. Tayo, magiging masaya tayo. Hinding-hindi ako magiging tulad niya. Natawa ako at kinurot ang kanyang pisngi. Naniniwala ako sa iyo. Ang sikat ng araw ay tumatama sa amin, mainit at maliwanag.